reconstruction ang tawag dyan. If gusto mo makabalik sa dating gawin ng iyong tuhod na hindi ka natatakot na bumibigay siya, then pwede ka magpa-opera. Okay? Hello guys, this is Laura. So dito, ikukwento ko kung ano yung mga pinagdaanan ni Glenn. Pinagdaanan namin nung ACL reconstruction surgery niya sa Manila Doctors Hospital. Bago ng surgery niya, ito yung mga pinakuhang mga test sa kanya. So, ito yung pumunta kami ng St. Luke's Global City para sa MRI test niya. 11 PM na yan ng gabi. And syempre, bago magpa-opera, kailangan din ng swab test for COVID. Sa Manila Doctors na kami kumuha. Ayan. Ang price niya nun is mga nasa 4,300. Negative naman siya dito. Next is, ayan, meron na siyang clearance kasi negative siya sa COVID at saka okay naman yung x-ray niya. Siglan na muna yung nagpa-admit kasi may Friday to, may pasok pa ako. O, ayan siya sa hospital. Mag-isa lang siya dyan. Ayan o, nag-e-enjoy sa view. Yan yung room niya. Friday, yan, ayan o. Maganda naman yung nakuha naming room. Hello guys! Nandito na kami sa Manila Doctors. Ngayon lang ako dumating, kakatapos ko lang kumain ng dinner. Kasi may seminar kami kanina, tsaka syempre may trabaho ngayon. So after work, dumiretso ako dito sa Manila Doctors. Supposedly, Monday yung schedule ni Glenn, kaya lang nalipat ulit ngayon bukas ng Saturday ng last minute. So, habol na naman ako pumunta dito. So anyway, ito na ang room namin. Ayan. Si Glenmar, hindi na naman makakatulog mamayang gabi kasi excited na siya. Hindi mo alam mo, ano? Nakatapos lang niya kumain. Pagka-abnormal ba yan? Sino? Alam mo yung gusto kong makaranasan yung ilok. Sana hindi ako manisisyahan. Hindi ka ma? Anisisyahan. Hindi pwede. Sumumatay ka sa sakit. 10:30 AM ang surgery niya bukas. So, 10 hours fasting. So, sabi ng doktor, ang last kain niya is 11:30 mamayang gabi. Kasi after nun, bawal na siyang kumain. Magpakabusog daw siya. Hindi ako natatakot. Alam mo yun? Alam ko namang hindi ka takot. Excited ka lang. So, yan. O, yan kaming dalawa. Ay. Gusto niya ako mag-vlog. Oo naman, i-document mo tong moment na to. Dinodocyo ko man po, hindi naman ganun kahaba. Hindi naman mahaba, puputulin ko rin. Ito, kala mo lahat ito makuha. So, before. Yan ang kanyang tuhod. Asan yung maoperahan? Yan ang kanya. Ito yung maoperahan yan. Yan pa tayo. Ang itim ng tuhod. Wow, legs. Sige mo, pati ito pag ginanon mo. Gagawin mo ito. Ito straight. Ito pag gano'n. Bumili siya ng saklay niya. Ayan, o. Ito shout out. Shout out. Shout out ka dali. Yung chan mo, medyo stomach in mo laki. Basta busog ako eh. O, yan. Shout out. Shout out ko yung mga upod ko sa Ilonggo ka, mga Ilonggo yun. Oo. Mga kasama ko nagbabasketball nung na-enjoy ako. Oo. Kung matandaan niyo pa anong taon yan. 1998, December. Tangina sa may ano ba yun eh. Sa Plaza, Central. Walang kwenta-kwentang basketball, tangina. Tag-5 lang yun eh. Doon pa ko nabalda. Albert, Toto, si Glenn, si Bambam. Shout out yung mga abnormal. Ako, hinagay niyo pa ako. Niyaya niyo pa kasi ako doon. Ano ako sa bahay, nag-aaral, niyaya niya. Ang yabang nito kapal ng mukha niya. Buti nga inaaya ka pang maglaro eh. Niyaya niya ako kasi gusto niya manalo. Fine. Wow, mayabang? Oo. Manalo. Sige, ikaw na. O siya, babo na, mga friends. O ha? Magre-rest muna. Magre-rest muna ako. Tingnan niyo naman, oh, Hagardo Versosa yung tsura ko. Tayo-tayo pa yung mga buhok ko. Kasi, from work, diretso here. Hindi pala, from work, diretso ng pamili ng Mamakdo, 7-Eleven. Pagkain ng batang to.
Bye-bye! Wala yung kasi. Today is day 0. So, bukas ang operation niya. Bye! So, that's the day 0. Diyan, nag-coffee break muna kami. And then, ito yung kanyang gagamitin sa paligo niya ng 6:30 a.m. tomorrow before the surgery, mga antiseptic soap. Oh, yan. Yan lang ako, waiting for, kakagising ko lang. Ayan. Ito si Glenn. Ano mga ginawa pala sa kanya before nung surgery niya is, Hindi ka nakatulog? sinuwero siya ng 7 a.m. And then 6:30 a.m. naligo siya with antiseptic soap. And then yung surgery niya is 10:30 a.m. So, ang mangyayari, hindi naman sir, tutusok sila ng manipis na needle. Tapos mag-inject sila ng pampamanhid. Ang mamamanhid, di ba mambagi ng katawan mo? Are you ready? So, today is? Ano nangyari sa tuhod mo sir? So, naiwan na ako, pumasok na si Glenn. Mamimili mo na ang pagkain. Hello guys! Nandito ako sa room. Sa ngayon, nasa operating room na si Glenn. Kasi anong oras na? Mag-11 o'clock na. Kakagaling ko pala sa labas kasi namili ako ng pagkain ni Glenn tsaka ng mga supplies dito sa room. Kasi ako nakapagdala masyado kahapon. Yun lang, nakakapagod nga lang, mahabang lakaran kasi ang exit is sa Kalaw lang, tapos ang entrance is sa UN. So ngayon, ang aga ko kasi nag-breakfast, so lunch na ako kasi medyo gutom na ako. So, ito na ang lunch ko ngayon from Lydia's. Let's eat! Nga guys, ang surgery ni Glenn is 10:30 a.m. So, habang hinihintay ko siya, lumabas muna ako. Saka syempre, inasikaso ko muna yung mga papers niya tulad nung PhilHealth. Tapos, nalaman ko na lang from the nurse na nung mga 12 noon, tapos na raw yung surgery niya at nandun na raw siya sa recovery room. A few moments later. Dinala si Glenn sa room ng mga 3:45 p.m. Tapos, in-advisean siya na flat on bed lang muna siya hanggang 6 p.m. Naka-immobilize her lang siya dyan. And then, sabi, no meal daw siya until pwede na siyang umupo. Pero, pwede siyang mag-sip lang ng water using a straw. Gutom na to malamang kasi ang huling kain niya is 11:30 p.m. and 3:45 na nung dinala siya. So, this is day 2. Nakakalakad na siya hanggang CR. Ayan. Advice to ng doktor na itry niya maglakad using his crutches. Gusto niya nang mag-CR, magpupo. Kaso, hindi pa siya pwedeng tumayo. So, gumamit siya kagabi ng pampers, saka ng bedpan, but it did not work. Pero ngayon, ayan, dahil nakalakad na siya, using crutches papuntang CR, successful na siya. Today din, binisit din naman siya ng ortho fellow niya na magbigay ng slight weight sa operated leg niya. And then, wag muna niya tatanggalin yung immobilizer niya for this week. But, pwede siyang maligo, but kailangan niyang balutin yung immobilizer niya. The next day, dun pa lang siya i-visit ni Doc Iggy. So, ay na-advise ni Doc Iggy na bukas na lang kami umuwi, which is Monday. Nakakain na rin siya ng breakfast niya. Magana na rin siya kumain compared to last night. Kasi kagabi halos ayaw niya mag-take ng food because ayaw niya rin ma-CR and masakit ang ulo. Masama pa yung pakiramdam niya kagabi. Move fingers or foot. Ayan. Day 1, nag-exercise din siya ng paa niya. Every hour. As advised by his doctor. Yung bang, kaya mo na bang ibaloktot kahit konti tuhod mo? Okay, very good. Diretso. Ay.
Pag ginawa mo, masakit. Pag, Hindi naman masyado masakit. pag ano daw, Hindi na lang to. masakit sa konti. Konti lang. Kaya mo na ba itaas? Taas ulit lang. Bigyan ng special tip na hindi binibigyan ng ibang orthopedics. Pag bagong opera, madali mamaga ang usapan operahan. Para hindi mamaga masyado, huwag kang ayaw na matatamis. Matatamis na. Ayan niya. Mamaga lalo yan. Hindi naman yung infection, ano? Pero kasi yung sugars actually causes some kind of inflammatory na mamaga siya. Kaya Binigyan na rin siya ng abiso ni Doc na pwede siyang mag-exercise na slight exercises lang para sa legs niya, sa tuhod niya. Yan. Ayan, mga unang exercise na ginawa ni Gillet. Tapos Ganyan, leg bend. raise. Hirap na hirap pa siya nung una. Sakit. Basta ano lang, kung ano lang kaya, wag sobrang push na push. Ito yung x-ray nung tuhod ni Glenn. Yan yung mga dalawang tornilyo niya. Yan. So, we're going home na Monday. Hello, yan. Peso. Bago. Driver ko kasi si Mother, si Mama. Yan. Sakto lang ako. Diba? Yung dulo ng pako nasa pintuan na. Kahit saglit lang yan. Para hindi tayo mahirap. Saglit Ha? lang. Wala pa akong Text ka na lang ligo. sa family na pauwi na kami. Ano lang, itsura ng ano niya. Patuyuin muna. Hirap tanggalin. Hindi. Naghibo umakti. Kaya dapat naka-shave. Ito rin sinulid. At day 8, he was already able to bend his knee 90 degrees. Grabe yung pasa niya, oh. Ang tindi pala. Ayan. Second week, after his operation, in-advise na siya ng doctor niya na pwede na siyang mag-gym. This point, nakakalakad na siya confidently. Oh, ayan. Pero meron siyang crutch pa rin na isang gamit for support lang. Pumunta siya ulit, bumalik siya kay Doc Iggy mga after a week na nung lumabas kami sa hospital. And sabi ni Doc, mag-gym daw siya, mag-cycle, para raw ma-strengthen yung para magalaw-galaw lang yung tuhod niya, and do some mga konting exercises sa gym. Pero yun, parang lala ng ginawa mo dito pa, oh. Leg press ka na. Anyway, dahan-dahan pa rin naman ang ano niya dyan, ginawa niya. Ito yung cycle niya. Dahan-dahan lang na cycle. So, after this day, he just continued his exercises. So, yan mga yan. And unti-unti naman nakaka-recover na siya. And kahit papano, nakakalakad-lakad na rin siya. Next advice ni Doc, nung after ng consultation namin, ulit nung November 18, is pwede na raw siya pumunta sa rehab. So, this is was in the rehab. Rehab siya until gumaling na ng mabuti yung tuhod niya. And then, syempre, tuloy pa rin siya sa mga exercise niya na pinapagawa sa kanya sa rehab. Yun lang ang kanyang first
malapit na siya mag 1 month dito and tuloy-tuloy pa rin yung exercise niya. Yan guys, sana may natutunan kayo o dun sa experience namin ni Glenn. Sa experience ni Glenn. Ano, kamusta na yung paa mo? Ah! Hoy! Yun lang. Thank you guys for watching! Update pa namin kayo next